Si Jared ay nagmistulang martinet. Mahigpit na tagapagpatupad. Siya ay naakit na pumunta sa lupain ni Kain kung saan nakakita siya ng maraming nakahahalina at masasamang tanawin. Bahagya ng nakaligtas si Jared na may malinis na puso. Pagkatapos, sinunod ni Jared ang utos ng kanyang ama at siya ay bumangon na parang isang leon sa ibabaw ng kanyang mga tao. Pinakain niya sila ng may katuwiran at kabanalan at tinutusan silang huwag gumawa ng anuman nang walang kanyang payo. Sapagkat siya ay nababahala para sa kanila, baka sakaling sila ay pumunta sa mga anak ni Kain. Kaya't paulit-ulit niya silang binigyan ng mga utos at patuloy niyang ginawa ito hanggang sa katapusan ng 485 taon ng kanyang buhay. Sa katapusan ng mga nasabing taon, dumating sa kanya ang tandang ito, habang si Jared ay nakatayong parang isang leon sa harap ng mga labi ng kanyang mga magulang. Nagdarasal at nagbibigay babala sa kanyang mga tao. Naiinggit sa kanya si Satanas at gumawa ng isang magandang pagpapakita, dahil ayaw payagan ni Jared na ang kanyang mga anak ay gumawa ng anuman nang walang kanyang payo. Si Satanas ay nagpakita sa kanya kasamang 30 lalaki mula sa kanyang mga hukbo, sa anyo ng mga makisig na lalaki. Si Satanas mismo ang pinakamatanda at pinakamatangkad sa kanila na may magandang balbas. Tumayo sila sa labas ng yungib at tinawag si Jared mula sa loob nito. Lumabas siya sa kanila at natagpuan niya silang kamukha ng mga mahuhusay na lalaki, puspos ng liwanag at napakagaganda. Nagtaka siya sa kanilang kakandahan at sa kanilang anyo, at inisip niya sa kanyang sarili kung sila kaya ay mula sa mga anak ni Kain. Sinabi rin niya sa kanyang puso, yamang ang mga anak ni Kain ay hindi maaring umakyat sa tuktok ng bundok na ito, at wala sa kanila ang kasintalas ng pagmumukha ng mga ito, at sa mga lalaking ito ay wala ni isa sa aking angkan. Tunay ngang mga dayuhan sila. Pagkatapos ay nagpalitan ng pagbati sina Jared at sila, at sinabi niya sa pinakamatanda sa kanila, o aking ama, ipaliwanag mo sa akin ang kababalaghang nasa iyo, at sabihin mo sa akin kung sino ang mga ito na kasama mo, sapagkat sila ay kamukha ng mga taong di pangkaraniwan sa akin. Nagsimulang umiyak ang makanda, at ang iba ay umiyak kasama niya. At sinabi niya kay Jared, akong si Adan na nilalang muna ng alahaya, at ito si Abel na aking anak, na pinatay ng kanyang kapatid na si Kain, na siyang pinasukan ni Satanas sa puso upang patayin siya. At ito naman ay ang aking anak na si Seth, na hiniling ko sa alahaya, na ibinigay niya sa akin. Huwag kang aliwin ako, kapalit ni Abel. At ang isang ito ay ang aking anak na si Enos, anak ni Seth. At ang isa pa ay si Kenan, anak ni Enos. At ang isa pa ay si Mahalalel, anak ni Kenan, na iyong ama. Ngunit nanatiling nagtataka si Jared sa kanilang anyo, at sa sinabi ng matanda sa kanya. Sinabi ng matanda sa kanya, huwag kang mamangha o anak ko. Kami ay wakatira sa lupain sa hilaga ng hardin, na nilikha ng alahaya bago pa ang mundo. Ayaw niya
Ngunit pagkatapos kong magkasala, pinagawa niya akong lumapas doon. At ako ay naiwang manirahan sa yungib na ito. Dumating sa akin ang malaki at matinding mga kapigayan. At nang malapit na ang aking kamatayan, inutusan ko ang aking anak na si Seth na pangalagaan ng mabuti ang kanyang mga tao. At ang aking utos na ito ay ipapasa mula sa isa hanggang sa iba, hanggang sa katapusan ng mga salinlahi na darating.